ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 21, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Korte Suprema ibinasura ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na TRO laban sa ICC arrest warrant. Malacanang iginiit na valid ang ICC warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hirit na TRO ng Senador. CCTV ng umano'y paglabas ni na Senador Robin Padilla at Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang insidente ng barilan isinapubliko na. Suspended Senate OIC Sergeant-at-Arms Mawa Plasca, iginiit na spliced ang CCTV video na inilabas kaugnay sa barilan sa Senado. Senador Pia Cayetano naging emosyonal sa pahayag ni Senador Risa Ontiveros kaugnay sa nangyaring shooting incident sa Senado. OVP natanggap na ang summons ng Senate Impeachment Court para kay Vice President Sara Duterte. Metro News sa QCPD nagsasagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang senior citizen na nabanggaan ng pick-up habang nakapila sa benteng bigas. Sa ating Science and Technology News, ngipin ng Neanderthal na nadiskubre sa Siberia nagpapakita ng unang dental surgery. National News sa Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros may alok na libreng entrance at guided tour sa mga OFW. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng UPM icon at tinaguriang superstar ng Pilipinas na nagpasikat ng mga awiting superstar ng buhay ko at Tiny Bubbles. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, lalaki sa Malaysia nakasungkit ng world record dahil sa napakarami niyang ngipin. Oras po natin, 6:44 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Anti-Order kaugnay ng posibleng pag-aresto sa kanya kasunod ng inilabas na warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa SC, sa botong 951, nagdesisyon ng ANBAC na ibasura ang hiling ni de la Rosa na interim relief. Mahabatid na humiling si de la Rosa ng TRO at Status Quo Anti-Order upang pigilan ang mga ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant na inilabas ng ICC, anumang Interpol Red Notice o diffusion o anumang banyagang judicial o quasi-judicial na instrumento ng walang katumbas na Philippine Judicial Warrant. Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang desisyon ay nakatuon lamang sa hiling na TRO at Status Quo Anti-Order at hindi pa sa pangunahing legal na issue ng kaso. 774 Balita Ngayon. Iginiit ng Malacanang na valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong Temporary Restraining Order o TRO. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang lahat ng interpretasyon at evaluation kaugnay na naging resolusyon ng Korte Suprema ay ipauubayan na sa Department of Justice o DOJ at kay Justice Secretary Frederick Vida. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court
ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida. Sa tanong naman kung may tuturing ng pugante si De La Rosa, sinabi ni Castro na sa pananaw na rin ng Office of the Solicitor General o OSG ay kinukonsidera ng fugitive ang senador. Sinabi rin ni Castro na batay sa posisyon ng OSG, hindi na kailangan dumaan pa sa local court para maipatupad ang ICC warrant of arrest. Gayunman, lahat ng operational matters kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng warrant ay ipauubayan na sa DOJ. Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Yan po si Falas Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Inilabas na ng Presidential Communications Office o PCO ang mga video clip na nagpapakita ng umano'y paglabas ng Senado ni Senador Robin Padilla at Senador Ronald Bato de la Rosa at pagsakay sa isang puting SUV noong madaling araw ng May 14. Sa mga kuha ng CCTV mula sa Senado, makikitang naglalakad patungo sa exit ang isang lalaking nakabarong na sinasabing si Padilla, kasunod ng isang babaeng nakasombrero na may dalang kulay asul at berdeng bag. Kasunod naman ng babae ang isang lalaking nakaasul na jacket at sombrero na tinutukoy na si De La Rosa habang may isa pang lalaking sumusunod sa likuran. Sa isa pang video clip, pakikita ang mga individual na tinukoy ng CIDG na sina Padilla, De La Rosa at ang babaeng may dalang mga bag habang palabas ng gusali ng Senado. Sa hiwalay na footage, nakuhanan din ng isang puting SUV na nakaabang sa labas kung saan nagmamadaling sumakay ang tatlong individual bago tuluyang umalis sa Senate premises ang sasakyan. Kuha ang footage ilang oras matapos ang gun-related incident sa pagitan ng mga Senate security personnel at mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa loob ng Senado. Ayon sa PCO, bahagi ang mga video clip sa mga ebidensyang isurmite ng PNP-CIDG sa Department of Justice para sa validation. 774 Balita Ngayon. Samantala, nanindigan ng suspendidong si Senate OIC Sergeant at Arms Mawa Plasca na inisplice o putol-putol ang CCTV video na inilabas ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong gabi ng May 13. Ayon kay Aplasca, inihahanda na nila ang kompletong video tungkol sa nangyari. Naniniwala si Aplasca na pinili lamang ang mga video na inilabas upang umayon sa kwentong nais ipabatid ng ilan. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila, walang attack. Kaugnay nito nang hihingi si Aplasca ng kaunting pang panahon upang maipresenta niya ang mga ani ay buong video. Samantala, inihiyag din ni Aplasca na nanghihingi ng extension ng kanyang mga abogado upang masagot ang mga reklamo laban sa kanya. Kasabay nito ang pagtitiyak na hindi sila magtatago ng mga ebidensya at sila ay makikipagtulungan sa investigasyon. Sa kaugnay naman na balita, pagko-convene ng Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang shooting incident sa Senado na i-refer na sa Committee on Rules. Detalye hatid ni Conde Bata. Na-i-refer na sa Senate Committee on Rules ang manifestation na i-convene ang Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang shooting incident sa Senado noong May 13. Sa sesyon na buksan ang usapin ng mag-manifest si Senator Erwin Tulfo na kailangan malaman ng publiko ang katotohanan. Mismo ang taong bayan ay nananawagan ng pangailangan para sa patas, independent at transparent na investigasyon. Sinabi pa ni Tulfo na hindi drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan, kundi katotohanan, accountability at katatagan ng buong institusyon. Nilinaw ng senador ang mga insinuations na may paunang impormasyon na natanggap ang minority senators kaya wala na sila nang mangyari ang putukan sa Senado. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka.
At the end of the day, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President, or competing display of forces or political theater. Nauna rito ay nag-manifest din si Senator Risa Hontiveros na hindi maliit na bagay ang nangyari at hindi dapat iniasa sa mga Facebook Live, press conference at media interviews ang pagtahi-tahi ng mga pangyayari. Dagdag pa ng Senadora, minorya man o mayorya, nabahiran ang dignidad, kredibilidad at moral authority ng Senado sa harap ng mga Pilipino. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng barel sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. Sa ilalim ng resolusyon na inihain ni Senator Amy Marcos ay ipinanawagan ang investigasyon ng Committee of the Whole sa napaulat na presensya, deployment at pagkakasangkot ng mga armed personnel sa insidente ng barilan sa loob ng Senado. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Emosyonal at naiyak naman si Senador Pia Cayetano sa sinabi ni Senador Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech na tila walang nangyari matapos ang shooting incident sa Senado noong May 13. Sa privilege speech ni Hontiveros, sinabi niyang parang walang nangyari at parang hindi nabastos ang institusyon, mga empleyado at mga Pilipino matapos ang insidente ng pamamaril. Agad namang tumayo si Senador Pia para kontrahin ang naging pahayag ni Hontiveros at iginit niyang maraming nangyari at takot na takot siya sa barilan na kinailangan pa niyang tumawag sa mga anak para magpaalam. Hinanakit pa ng senadora, wala man lamang ni isa sa mga dating kasamahan sa mayorya ang nangamusta sa kanilang mga naiwan noong gabi ng putukan sa Senado. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Agad namang nagpaliwanag si Hontiveros at nakisimpatya sa nangyari sa mga senador na naiwan noong may barilan. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko. Yan po ang magkasunod na pahayag ni Senador Pia Cayetano at Senador Risa Hontiveros. Samantala, Philippine Air Force nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng 2 piloto na nasawi sa bumagsak na aircraft sa Benguet. Narito po ang report ni Angel Garcia. Nagluluksa ang Philippine Air Force sa pagpanaw ng 2 piloto na nasawi sa bumagsak na SF-260 training flight sa Tuba, Benguet kahapon. Nagpahayag din ng Air Force ang taos-pusong pakikiramay sa naulilang pamilya, mga mahal sa buhay at kapwa airmen ng mga nasawing piloto. Ayon sa Air Force, bibigyang pugay ang ipinakitang tapang, dedikasyon at tapat na serbisyo ng 2 piloto.
Una nang sinabi ng Philippine Air Force na nangyari ang insidente alas 10:30 ng umaga kahapon habang nagsasagawa ng navigation training flight ang nasabing aircraft. Nabatid na isa ito sa 10 eroplano na lumipad mula Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas patungo ng Baguio City. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang malalimang investigasyon ng Air Force upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng aircraft. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa labas ng himpilan, mga senator judge na naharang sa mga ebidensyang ipipresenta ng House Prosecution Panel sa impeachment trial, tiyak na huhusgahan ng taong bayan. Grace Mariano sa detalye. Tiniyak ng House Prosecution Panel ang kanilang lubos na kahandaan sa pagpipresenta ng mga ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Iloilo Representative Lawrence Defensor, handa sila at hindi nangangamba kung haharangin ng mga senator judge at ng depensa ang kanilang mga ebidensya. Di ni Defensor, igagalang nila ang impeachment court at taong bayan na ang huhusga kapag ganito ang naging sitwasyon sa impeachment trial. Babala ni Defensor, tiyak na maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng mamamayan kapag hindi pinayagan ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya laban kay VP Duterte. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma naman ng Office of the Vice President o OVP na natanggap na nila ang summons na inisyu ng Senate Impeachment Court para kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa OVP, bandang alas 10:40 ng umaga kahapon nang natanggap nilang summons. Una rito, tiniyak ng defense team ni VP Sara na tatalima sila sa summons ng impeachment court nang naaayon sa konstitusyon at applicable rules. Dumating ang kumpirmasyon 2 araw matapos aprubahan ng Senado bilang impeachment court ang motion para padalhan ng writ of summons si VP Sara upang sagutin ang mga alegasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. Batay sa rules ng impeachment court, bibigyan ng 10 araw si VP Sara mula nang matanggap ang summons upang magsumite ng kanyang sagot at kahit mabigo siyang tumugon sa itinakdang panahon ay magtutuloy na sa paglilitis ang impeachment court. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin naman pong Metro News, sa QCPD nagsasagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang senior citizen na nabangga ng pick-up habang nakapila sa benteng bigas. Detalye po ihatid ni Jonah Bakiran. Tiniyak ng Quezon City Police District ang pagsasagawa ng masusing investigasyon kaugnay sa aksidenteng naganap kahapon May 20 kung saan nasawi ang isang senior citizen na bibili lang sana ng murang bigas mula sa Department of Agriculture sa harap ng Bureau of Animal Industry sa Barangay Basra, Quezon City. Sa inisyal na investigasyon ng QCPD bandang alas 4 ng madaling araw kahapon nang mabangga ang senior citizen ng Nissan Navara pickup na minamaneho ng isang 46 anyos na lalaki sa kahabaan ng Visayas Avenue. Nagmula ang pick-up sa Elliptical Road at patungo sana sa Congressional Avenue nang nabangga ang biktima, gayon din ng roadside signage sa lugar dahilan ng pagkasira ng mga ito maging ng harapang kanang bahagi ng sasakyan. Ang biktima ay nagtamo ng sugat at agad na dinala sa East Avenue Medical Center para gamutin, ngunit pumanaw rin bandang pasado alas 5 ng madaling araw. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate,
Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 70 centavos. Nasa 71 pesos and 62 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 71 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 44 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 20, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 41, 8, 45, 27, 9, at 10. Muli ang winning number combinations ay 41, 8, 45, 27, 9, at 10. Mayroon itong jackpot prize na 115,358,791 pesos and 87 centavos. Kagabi, isa ang napakapalad na nag-uwi ng premyong ito. Makaraan niyang bumili ng tiket sa Viray Resti Barangay Poblacion, Morong, Bataan. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 16, 45, 11, 32, 23, at 37. Muli ang winning number combinations ay 16, 45, 11, 32, 23, at 37. At may jackpot prize ito na 18,546,872 pesos and 34 centavos. Yan ang recap ng resulta ng May 20, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. Ang Lotto 642 ay 19 million pesos, habang 25 million pesos naman sa Super Lotto 649. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News. Magbibigay ang Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros ng libreng entrance at guided tours para sa lahat ng overseas Filipino workers o OFW simula May 25 hanggang May 31. Ayon sa Department of Tourism o DOT, magkakaroon ng libreng guided tours araw-araw sa Centro de Turismo Intramuros mula May 27 hanggang May 31 tuwing alas 4 ng hapon, habang sa Fort Santiago naman ay isasagawa ito tuwing alas 4:30 ng hapon mula May 25 hanggang May 31. Kinakailangan lamang na magpakita ng mga OFW at returning OFW o balik manggagawa ng valid Overseas Employment Certificate at valid Overseas Workers Welfare Administration o OWA card upang makakuha ng libreng entrance at guided tour. Pinapayuhan din ang mga bisita na magparehistro on-site 1 oras bago magsimula ang tour. Maaari rin magsama ang bawat OFW ng hanggang sa 4 na tao sa kanilang pagbisita. Bukas ang Fort Santiago mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at tuwing Sabado at Linggo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, bukas naman ang Centro de Turismo Intramuros mula Martes hanggang Linggo alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Science and Technology. Science and Technology. Ngipin ng Neanderthal na nadiskubre sa Siberia nagpapakita ng unang dental surgery. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Itinuturing ng mga sentipiko ang natuklasang ngipin ng isang Neanderthal mula sa isang kuweba sa Siberia sa Russia bilang pruweba na may kaalaman na ang mga sinaunang tao
Sa dental surgery, mga 59,000 taon na nakalilipas. Ayon sa mga researcher, ang molar o bagang na nahukay sa Chagirskaya Cave ay may malalim na butas na umabot na sa bahagi may mga ugat at pulp chamber na isang patunay na dumanas na matinding sakit sa ngipin ang may-ari nito dahil sa cavity. Nagpapakita umano ang mga marka sa ngipin na sinadya itong butasin gamit ang isang maliit na kasangkapang bato upang tanggalin na nabulok na bahagi at maibsan ang sakit. Sinabi ni Senya Kolobova, archaeologist at senior author ng pag-aaral, na ito na ang pinakamaagang ebidensya ng isang invasive dental surgery sa kasaysayan ng human evolution. Pinatutunayan din niya nito na ang mga Neanderthal ay may mataas na antas ng katalinuhan, kakayahan sa pagpaplano at tamang diskarte sa medisina na dati ay inaakalang sa mga modernong tao lamang o sa Homo sapiens nagsimula. Bago ang pagtuklas na ito, ang itinuturi na pinakamatandang ebidensya ng operasyon sa ngipin ay ang nadiskubring ngipin ng Homo sapiens sa Italy na may edad na 14,000 taon. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ng OPM icon at tinaguri ang superstar ng Pilipinas na nagpasikat ng mga awiting Superstar ng Buhay Ko at Tiny Bubbles. Sino siya, alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 21 taong 1953, isinilang sa Iriga, Camarines Sur, si Nora Cabaltera Villamayor, o mas kilala ng lahat bilang ang superstar ng Pilipinas na si Nora Honor. Si Miss Nora, na kilala rin sa tawag na Ate Guy, ay isang multi-award-winning actress, film producer at mahusay na mga awit. Nagsimula ang karera ni Ate Guy sa local entertainment industry bilang isang mga awit matapos magwagi sa talent show na Tawag ng Tanghalan noong 1967 sa edad lamang na 14 hanggang sa makapagpalabas na siya ng 25 studio album at 260 single sa loob ng higit 5 dekada niya sa industriya. Ilan sa mga pinasikat niyang kanta ay ang Pearly Shells, Dandansoy at ang Superstar ng Buhay Ko. Noong 2022, iginawad kay Miss Nora Honor ang National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts na pinakamataas sa pagkilala na ipinagkakaloob sa isang alagad ng sining sa bansa. Pumanaw si Miss Nora Honor sa edad na 71 noong Abril 16 ng nakaraang taon, bunsod ng acute respiratory failure matapos din ang pinagdaan ng angioplasty. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nakasungkit ng Guinness World Record ang isang 33 years old na lalaki sa Malaysia dahil sa napakarami niyang ngipin. Ayon sa Guinness, iginawad sa engineer na si Pratap Munyandi ang world record na most teeth in a person's mouth, male category, dahil nagtataglay ito ng 42 ngipin na mas marami kumpara sa 32 ngipin na mayroon ng isang karaniwang adult. Taong 2021 nang unang mapansin ni Pratap ang kanyang sobrang mga ngipin. Nang magpakuha siya ng dental x-ray, nakita na mayroon pa palang 4 na ngipin na hindi pa lumalabas noon sa kanyang gilagid. Noong unang bahagi ng 2023, opisyal nang tumubo ang lahat ng ito, kaya umabot na sa 42 ang kanyang mga ngipin at may karagdagan pa siyang 2 sa loob na hindi pa tumutubo. Maswerte namang si Pratap dahil tuwid ang paglaki ng mga ito at hindi nagdulot ng anumang defect o komplikasyon. Ayon kay Pratap, hindi agad napapansin ng mga tao ang kanyang kondisyon dahil normal namang tingnan ang kanyang ngiti, maliban na lamang kung bibilangin ng kusa kung ilan ang kanyang mga ngipin. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Huwebes. At bago tayo magtapos sa ating balitaan ngayong umaga na ito, eto na mga kanyusik, ibibigay na natin ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Kaya ito na, para po sa mga gustong sumali sa Day 4 ng ating radio promo, sinabi niya yon, text mo, opinion mo. Ito na po ang ating katanungan.
Ngayong denied ng Supreme Court ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, panahon na ba siyang sumuko? Ayan, ano sa tingin nyo mga kanyusik, ngayong ibinasura po ng Supreme Court ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, yung pong kanyang hirit na TRO o Temporary Restraining Order. Sa tingin nyo ba mga kanyusik, panahon na ba siyang sumuko sa mga otoridad? Para po sa inyong mga opinyon, ayan, kalaki po ng inyong opinyon, reaksyon sa ating pong topic ngayong araw ng Thursday. Isama nyo po ang inyong kompletong pangalan at lokasyon at ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko po ang ating text line 0929-321-8738 at abangan nyo po hanggang mamayang 9 a.m. mga kanyusik kung kayo po ang maswerteng mapipili na mananalo po ng radyo at DWW Limited Merchandise para po sa ating Day 4 ng radio promo na Sinabi Niya Yon, text mo, opinion mo. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webes, May 21, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita